الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، واستعينه على نيل الرضا، واستعينه على نيل الرضا، وأسأل لطفه فيما قضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang paksa natin ngayong gabi, mga kapatid, ay patungkol sa napakahalagang bagay. Ito ay patungkol sa ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang pinakapangunahing dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi naging tuloy-tuloy sa kanilang pagiging matuwid sa Islam dahil din sa kakulangan ng pagkakilala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya unang-una, meron tayo tinatawag sa term ng Islam na al-imanu billah, ang paniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng isa sa mga tagapagpaliwanag, sabi, ibig sabihin nito, huwal imanu wal i'tiqadul jazimu bi anna Allah rabbu kulli shay. Ito ay ang paniniwala at tiyak na paninindigan na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tagapaglikha na nangangasiwa ng lahat ng bagay. Wa malikuhu, nagmamayari ng lahat ng bagay. Wa khaliquhu, tagapaglikha ng lahat ng bagay. Wa annahu alladhi yastahiq wahdahu ay yufrada bil ibada, na kung saan siya lang ang bukod-tangi na karapat-dapat na sambahin. Wa annahu muttasifu bi sifatil kamal al-munazzah an kulli naqs, na kung saan siya ang nagtatangi ng lahat ng kumpleto na katangian, perfect na katangian, na kung saan siya ay hindi maalis sa kanyang anumang bagay na may kakulangan at may kapintasan. Ma'iltizami dhalika wal amali bih, na sa sino mang tao na naniniwala nito ay paninindigan niya at ipamumuhay niya. Kaya yung simple paliwanag sa paniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Meron namang paliwanag ang mga ibang mga eskola ng Islam. Sabi nila, al-imanu tasdiqun bil lisan. Unang-una sabi niya, qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Yun ang pinakasimpleng paliwanag ng mga scholar Islam. Sabi nila, ang iman, ito ay qaulun bil lisan, binibigkas ng dila, so yung sinasabi. Wa tasdiqun bil janan, at pinapatutuhanan o pinapaniwalaan ng puso. Wa amalun bil arkan, at pinapatunayan ng buong katawan. Mga kapatid, sa mga pagpapaliwanag ng bagay na ito, kailangan natin ng maraming katibayan para magkaroon tayo ng tunay na katiyakan at sapat na paninindigan. Maaaring sabihin ng sino man sa atin na bakit ko kailangan pang malaman kung gaano katibay ang katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala
ay mayroon. Nandiyan. Actually mga kapatid, hindi yun imposible. Bakit? Dahil tayo ay tao na may kahinaan na kung saan kailangan natin ng patibayan ng ating paniniwala. Kung merong hindi nangangailangan, ay siguro ang mga propeta. Ang mga propeta. Pero mababasa natin sa banal na Quran na ayon sa kwento sa atin ng banal na Quran, sinabi ni Ibrahim a.s., ama ng mga propeta. Anong sabi ni Ibrahim a.s.? Sabi niya, Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. O aking Panginoon, o aking tagapaglikha, nais kong ipakita mo sa akin kung paano binubuhay ang patay. At tingnan niyo, propeta yun. Anong sabi ng Allah kay Ibrahim a.s.? Sabi niya, awalam tu'min? Bakit hindi ka ba naniniwala na kaya kong buhay ng patay? Anong sagot ni Ibrahim a.s.? Sabi niya, bala, naniniwala ako, walakin liyatma'inna qalbi. Subalit, nais kong makatiyak at magkaroon ng kapanatagan sa aking puso. Allahu Akbar. Propeta yun. Kaya tayo mga kapatid, kailangan natin ng paulit-ulit nagpapaalala sa atin at pagpapaliwanag sa atin kung sino talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala at ano ang kanyang katangian at ano ang kahalagaan ng kaalaman na ito. Dahil kapag walang paalaala, maaaring tayo ay tuluyan na mapapalayo dahil tao lang tayo mga kapatid. Sabi nga ng Allah sa banal na Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalaala ka dahil ang pagpapaalaala ay kapakipakinabang sa mga mu'minin, mga mananampalataya. Hindi sinabi ng Allah na kapakipakinabang sa mga tao. Meron siyang isa lang ang makikinabang, isang klase ng tao lang. Mga mu'min, mga mananampalataya. Ibig sabihin, ang pagpapaalala na katulad itong ginagawa natin mga kapatid, ay mga mananampalataya lang makikinabang. Tayo lang, ibig sabihin, ang mga walang mananampalataya, hindi sila makikinabang nito. Allahu Akbar. Kaya unang-unang nais natin pag-uusapan dito mga kapatid, yung tinatawag na dalil wujudillah subhanahu wa ta'ala. Ang mga katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay meron, nandiyan. Kaya ayon sa pagpapaliwanag ng mga scholar ng Islam, hinati-hati nila ito ng maraming bagay o maraming kaparaanan o maraming kapaliwanagan. Unang-unang meron sa ating mga kapatid na nandiyan pero kailangan natin ulit-ulit na maririnig o may papaliwanag sa atin para bilang paalala sa atin at para lalong higit na titibay ang ating paniniwala. Unang-una dito mga kapatid, yung tinawag sa wikang Arabic na dalilul fitra. Ang palatandaan o ang katibayan na nakatala o pwede natin sabihin ang palatandaan na nasa atin na, likas na ating paniniwala. Meron na tayo nun. Ito tawag na fitra. Nilikha tayo ng Allah na ganun na. Ganun na, nasa atin na yung paniniwala na yun. Dahil ang totoo mga kapatid, ang malinis na fitra, dalisay na fitra, ay naniniwala na merong tagapaglikha, merong Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi nila kailangan ng katibayan. Hindi na kailangan ng katibayan. Yung fitra natin mga kapatid, ay hindi na nangangailangan ng katibayan. Ganun pa man, ay hindi pa rin nakukulang sa atin ang banal na Quran dahil pinapaliwanag pa rin sa atin. Subalit, kung bubuksan natin ang banal na Quran mga kapatid, ay hindi natin, kung baka kukunti lang ang matutunghayan natin patungkol sa bagay ng dalil fitra dahil nandoon na nasa paniniwala natin mga kapatid. Dahil ang banal na Quran pinapatunayan niya na meron tayong tinatawag na likas na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang mga pagkatao natin hindi nababago, hindi
nadungisan ng shirk, ay tiyak ang ating paniniwala ay hindi nabubura. Pero sa pamagitan ng makabundong bagay, sa pagkalihis, sa paniniwalang shirk o sa mga maling paniniwala, ay na unti-unting nabubura ang katibayan na ito. Anong sabi na sa banal na Quran? Sabi ng Allah, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Ituon mo ang iyong mukha bilang pagharap at pagsunod sa dalisay na din, sabi ng Islam. Itong dalisay na ito na kumpletong pamamaraan pamuhay, mga kapatid, ay sabi ng Allah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ito ay likas na nilikha ng Allah na nandoon sa mga tao, sabihin kasama lang sa paglikha sa atin. La tabdila li khalqillah, walang pababago sa nilikha ng Allah. Dalika ad-dinul qayyim, at ito ang matuwid na din. Ito yung nabanggit, mga kapatid, sa surah Ar-Rum, 30 surah ng Banal Quran, at ayah na 30 rin. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang sangkatauhan na likas na kasama na sa paglikas sa kanila, na mayroong tagapaglikha na kung saan siya lang ang karapat-dapat na pukod-tanging dapat na sabahin. Kaya dahil doon, mga kapatid, sa pangkaraniwang sitwasyon, ang sino mang tao ay naghahanap ng kanyang masasamba. Kaya lang, yung mga naliligaw na mga tao ay dala-dala nila ang kanilang maling paniniwala na kung saan doon nalilihis ang ating paniniwala. Kapag yun ay nakamulatan natin, nakikita natin itong mga shirk na ito, kaya nalilihis tayo, nawala tayo dun sa likas na paniniwala natin. Nakatulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang authentic na hadith ayon sa Bukhari at Muslim, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitra. Lahat ay pinapanganak na mayroon siyang likas na paniniwala sa kaisahan ng Allah at ang karapatan ng Allah na siya lang ang dapat sambahin. Subalit sabi ng Allah, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Subalit sa pamagitan ng kanyang dalawang magulang ay yun ang naging dahilan kung bakit siya naging Hudyo, Kristiyano o Majus. At dito sa hadith na ito, hindi sinabi ng Allah na aw yuslimanihi. Hindi na sinabi na sa pamagitan ng kanyang dalawang magulang ay magiging Muslim ang tao, dahil ang pagiging Muslim ng tao ay likas na sa kanyang pagkatao. Kaya itong fitra na ito, mayroon tayo, mga kapatid, ay lumilitaw kapag tayo ay nasa matinding sitwasyon o sa mga kagipitan, na kung saan kapag tayo ay nasa sitwasyon na tayo higit na nangangailangan ng anumang tulong at wala na tayong matatakbuhan, wala na tayong matatawag, doon lumilitaw ang likas na ito na paniniwala ng mga tao na naligaw. Anong sabi ng Allah sa Banal na Quran? Sabi ng Allah, hatta idha kuntum fil fulk, hanggat kapag kayo ay nasa pagsakay ng bangka, nasa karagatan, wa jarayna bihim birihin tayyibah, at yung bangka na kanilang sinasakyan ay tumatakbo, lumalangoy sa dagat sa pamagitan ng mabuting hangin. Ja'at harihun 'asif, hanggat biglang dumating ang malakas na hangin. Wa ja'ahumul mawju min kulli makan, at dumating sa kanila ang mga malaking alon na nagmula sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Wa dhannu annahum qad uhita bihim, at iniisip ng mga tao na nasa ganung sitwasyon na sila ay wala na silang ligtas.
Kapag dating na mga ganong sitwasyon na iniisip mo na wala ka ng kaligtasan, o yung mga ligaw ng mga tao, wala silang inisip na wala silang kaligtasan, da'allaha mukhlisina lahuddin. Sila nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala nang malinis ang kanilang intention na tamang panalangin, na anong kanilang sinasabi? La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kung sakali lang na iligtas mo kami mula sa ganitong sitwasyon, ay maging kabilang kami pagkatapos nito sa mga taong marunong o sa mga taong tumatanaw ng utang na loob. Ibig sabihin, magpasalamat kami na yun ang Islam, yung pagtatanaw ng utang na loob sa pamagitan ng pagsunod at pagsamba. Itong mga verse na ito, mga kapatid, ay nabanggit sa Surat Yunus 10, Surah number 10, at saka aya na 22. Kaya kahit yung mga hindi naniwala sa Diyos, pagdating ng mga ganong matinding sitwasyon, ay sa Allah rin sila nanalangin. Maaring ang sino mang hindi naniwala sa Diyos ay manalangin ng anumang sino man Diyos na kanyang masasambit. Ang mahalaga, kahit yung mga hindi naniwala na mayroong Diyos, ay nagkakaroon sila ng, kumbaga, lumilit ang kanyang paniniwala na mayroon talagang Diyos. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, katulad sinabi ko kanina, itong bagay na ito ay hindi masyadong pinalawak ng banal na Quran. Ang paliwanag Injil dito, dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y nakaukil na. Kumbaga, ito ay likas na mayroon sa ating paniniwala ang ganitong paniniwala. Kaya lang, may ang pinakamarami na mababasa natin sa banal na Quran, yung tinatawag na dalalatul aql. Ang katibayan sa pamagitan ng ating talino, ibig logic. Ito, mga kapatid, sa ganitong pagpapaliwanag ay napakarami sa banal na Quran. Ay ito ang marami tayong mababasa sa banal na Quran, yung mga katibayan na naiintindihan sa pamamagitan ng talino. Ito'y marami ito sa banal na Quran, dahil ito'y kailangan natin palagi na tayo pinapaalalahanan sa pamamagitan nito. Isa na dito, yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabi ng Surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar, katunayan sa paglikha ng Allah ng mga kalangitan at ang kalupaan, wa ikhtilafil layli wan nahar, at sa pagbabago ng gabi at araw, wal fulki allati tajri fil bahr, at sa mga bangka na lumalayag sa karagatan, bima yanfa'un nas, na dala-dala nila ang anuman ang mga kapakipakinabang sa mga tao, wa ma anzalallahu minas sama, at anuman ang ibinababa ng Allah mula sa kalangitan, min ma, na tubig, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, na kung saan nabubuhay niya ang kalupaan pagkatapos naging tuyo nito. Wa batha fiha min kulli dabba, at sa pamagitan nito ay nabubuhay, napapagalaw niya sa pamagitan ng napapalakas niya ang lahat ng gumagapang sa ibabaw ng lupa. Wa tasrifir riyah, saka yung padala ng Allah sa iba't ibang lugar ng mga hangin. Wa sahabi musakhkhari bayna as-sama'i wal ard, at ang mga ulap na kung saan ito ay nilikha ng Allah para sa atin na nasa pagitan ng kalangitan at ang lupa. La ayatin liqawmi yaqilun, ito'y mga palatandaan sa mga taong nag-iisip. Sabi, ginagamit lang kanilang talino. Kaya napakarami ito sa banal na Quran, mga kapatid. Isa pang bersikulo ng banal na Quran ayon sa Surah Ar-Rum, ito'y Surah Al-Baqarah, mga kapatid, yung binigkas natin, 164. Isang aya, sabi ng Allah, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Hindi ba nila iniisip ang kanilang mga sarili? Kumbaga, hindi ba nila pinag-aralan ang kanilang mga sarili? Ma khalaqa Allahu as-samawati wal ard,
Hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kalangitan at kalupaan wa ma bainahuma illa bil haqq, kundi ito ay ganun din ang nasa pagitan ng dalawa, langit at lupa. Ito ay katotohanan na napapatunay ng maraming katibayan. Wa ajalin musamma, at merong nakatakdang katapusan. Ibig sabihin, merong the end, may katapusan ang mga bagay na ito. Dahil ang walang katapusan lang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakarami tayo mabasa katulad ng mga kapatid surat Rum, ayat number 8. Isa pang ayat, sabi ng Allah, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Surat Ad-Dariyat. Nasa mga kalupaan ang mga palatandaan sa mga taong muqinin, mga taong nais makatiyak sa kanilang paniniwala. Sabihin, piling-pili ng mga tao ang makakaisip nito o matutunghayan nila at matututunan nila ang mga palatandaan na ito. Al-muqinin, ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, asa inyong mga sarili, hindi ba ninyo pinapag-aralan ang ano ang inyong meron sa inyong mga sarili? Ibig sabihin, yung mismong pagkatao natin mga kapatid ay napakaraming bagay na nagpapatunay kung gaano kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito mga kapatid, mababasa natin na napakaraming bersikulo ng banal na Quran na sinasabi ng Allah ang katulad nito, afala taqilun, hindi ba ninyo iniisip? La'allakum taqilun, upang kayo makapag-isip. Puros isip, makapag-isip, iniisip. Allahu Akbar. At ano naman ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga hindi nag-iisip, doon sa mga tao na masasabi natin nagmamaang-maangan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Anong sabi ng Allah? Sabi ng Allah, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Katulayan sa mga nilikha namin, sabi ng Allah, ay napakaraming mapupunta sa Jahannam. Napakarami. Mas marami mapupunta sa impyerno kaysa hindi mapupunta sa impyerno na mga jin at mga tao. Sabihin ni mga hindi nakita sa akin katulad natin. Ano ang dahilan kung bakit mas maraming mapupunta sa impyerno apoy mga kapatid? Sabi ng Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Meron silang mga puso't isipan pero hindi sila nag-isip. Kumbaga, nagmamaang-maangan sila. Allahu Akbar. Kasunod, sabi niya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Meron silang mga mata. Meron silang mga mata. Pero nagbubulag-bulagan sila. Walahum adanu la yasma'una biha. Meron silang mga pandinig. Subalit, nagbibingi-bingihan sila. Ulaika kal an'am. Yung mga ganong klase ng mga tao, mga kapatid, na hindi nag-isip, nagmamaang-maangan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Anong sabi ng Allah? Ulaika kal an'am. Sila ay katulad ng mga hayop. Balhum adal, o mas ligaw pa sila kaysa hayop. Ulaika humul ghafilun. Sila ang mga nakakalimot. Hindi tayo sana may bilang sa mga ganong klase ng mga tao, mga kapatid. Itong ayat na ito, mga kapatid, ay mabasa natin sa Suratul A'raf 179. Kaya, pagdating sa kabilang buhay, tingnan niyo mga kapatid, kung paano magkatotoo ang ayat na ito ng Suratul A'raf, na ang mapupunta sa impyerno, ang mga nagmamaang-maangan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Ano ang patunay? Sa impyernong apoy sa kabilang buhay, habang pinaparusahan ang mga walang pananampalataya, ano ang sabi nila? Ano ang sabi ng mga walang pananampalataya? Sabi nila, law kunna nasma'u aw na'qil. Kung sakali lang na nakinig tayo o nag-isip tayo, ma kunna fi ashabis sa'ir,
Hindi tayo maging kabilang sa mga tao sa mainit na impyernong apoy. Fa'tarafu bidambihim. Inamin nila ang kanilang kasalanan. Fasuhkan li ashabis sa'ir. Dahil doon, ay sabi ng Allah, fasuhkan li ashabis sa'ir. Malayong malayo. Kasi malayong malayo sa biyaya, malayong malayo sa paraiso, ang mga taong para sa impyernong apoy. Yung mga hindi nakikinig, mga hindi nag-iisip. Ito yung nabanggit mga kapatid sa Suratul Mulk, Surah 67, ayat 10 hanggang 11. Kaya dito sa mga kapatid, napakarami tayong mababasa ng mga ganito. Kumbaga dito pinarami ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang katibayan sa banal na Quran patungkol sa kung paano tayo mag-isip. Kung paano natin pag-aralan, suriin, tingnan ang anuman ng mga katotohanan na ayon sa sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Meron pang pamarami ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay ng katibayan ayon sa kanyang pagiging dakila na tagapaglikha. Ang tinatawag dito, ito ay dalil al-khabar as-sadiq. Ibig sabihin, yung totoong kwento na kung saan hindi maaring pasinungalingan. Ano yung mga totoong kwento na hindi maaring pasinungalingan, mga kapatid? Actually, napakaraming kwento na patungkol sa Allah, patungkol sa kanyang mga propeta, patungkol sa nakasunod ng mga propeta na kung saan hindi mo maaaring tatanggihan, hindi maaaring pasinungalingan. Sa buhay natin, mga kapatid, ay nararanasan natin ang mga ganitong sitwasyon na may mga kwento na ano man lang gawin mo, hindi mo maaaring pasinungalingan. Halimbawa na lang, sino ba sa atin ang nakarating ng China? Meron na ba? Siguro Hong Kong pwede. Ha? Pero pinakamalaking China, wala pa. Pero naniwala ba kayo na meron China? Meron. Kaya tawag doon, yun ang tinatawag na al-khabarul mutawatir. Ang kwento na lahat ng katibayan na napapatunay, totoo yung kwento, hindi maaaring tanggihan. Hindi maaaring tanggihan. Walang sino man sa atin magsasabi na hindi, walang lugar na tinatawag ng China. Lahat tayo naniwala doon. Pero wala pa sa atin nakarating doon. Ako narating ko lang Hong Kong. Pero yung kabuuan ng China, hindi pa. Pero lahat tayo naniwala. Yung tawag doon, yun ang khabar mutawatir. Sa buhay ng mga naunang mga tao, ay meron tayong kwento na ibig sabihin, lahat ng kaparaanan para mapaniwalaan natin ay nandiyan na nagpapatunay kung gaano kadakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang mga propeta at kanyang mga sugo at ang mga sunod na mga propeta. Kaya katulad ng kwento ni Musa a.s., ito'y nakakasundo ang lahat ng may alam sa tinatawag na kasulatan na mayroong propeta ng kanyang pangalan ay si Musa o si Moses. At halos lahat din na nagpapasa patungkol sa relihiyon naniniwala sa mga himala na ibinigay ng Diyos kay Moses. Siyempre, ako sa sarili ko, hindi ko lang alam kung paano naida-divert ng mga nasa labas ng Islam na katulad ng mga Kristiyano, halimbawa, ang mga pangyaring ito na nakalimutan nila at doon na sila nakapokus kay Isa alayhis salam para gawin siyang Diyos. Nakalimutan nila yung mga naunang mga pangyari na hindi nila maaaring idugtong yung mga naunang pangyari na yun doon sa kanilang paniniwala na Diyos si Jesus Christ. Hindi maaari. Kasi walang anumang nabanggit patungkol sa mga naunang mga propeta nito patungkol sa kanilang maling paniniwala na pinapaniwalaan siya ngayon. Okay. Yung mga himala o patungkol sa kay Daud alayhis salam at saka si Sulaiman alayhis salam, yung mag-ama, si David at saka si Solomon. Sa lahat naman nagbabasa ng patungkol sa relihiyon, walang hindi naniwala dito. Pero pwede mo pagdugtungin na ibig sabihin si Solomon at saka si David ay ang Diyos nila, si Jesus Christ? Hindi pwede. Kaya talagang kumbaga yung maling paniniwala
ng mga sumasamba kay Isa alayhi salam ay talagang 100% makita mo na mali. Kasi hindi pwede idugtong sa mga naunang pangyari. Allahu Akbar. Kaya katulad nga nung pagpapadugtong nung isang narinig ko nagpaliwanag, sabi niya kasi dahil nga sa mali ng tao, itong pagkakamali natin, namamana natin ng kasalanan na ito, namamana. Sabi ko, kapatid, kami mga Muslim, hindi kami naniniwala sa namamanang kasalanan. Ang paniniwala namin, meron tayong likas ha? Meron tayong likas na nasa atin na ang tinatawag na kumbaga kakayanan o kagustuhan na gumawa ng kasalanan. Kasama natin, nature natin yun. Na yun ang nature na pwede mong i-control. Kaya meron na tayo nun eh. Hindi sabi ko, hindi naman na yun. Sabi na, ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa pangyari ng kapanahon ni Noah? Bakit sila pinuksa ng Diyos? Dumating ang dilubyo sa panahon ni Noah. Dahil sabi na makasalanan sila. Dahil sa naman ng kasalanan kay Adan. Sabi ko, brother, hindi. Bakit? Ano ba kasalanan ni Adan? Ang kasalanan ni Adan ay kumain ng bunga. Bakit kasalanan ba? Pag sinabi mo kasing namana, kung ang namana ay ginto ang makukuha nung nagmana. Paano masabi nagmana? Ang kasalanan ni Eva at Adan ay kumain ng bunga. Bakit kasalanan ba ni Noah ay kumain ng bunga? Para sabihin mo namana? Hindi. Ang kasalanan nila ay pagsamba ng mga rebulto. Sumamba ng rebulto ang mga anak ni Adan? Hindi. Paano masabing namana ay magkaiba yung kasalanan? Ay hindi namana. Kundi ang totoo, likas na yun natin na meron tayong kagustuhan at kakayanan na gumawa ng kasalanan. Lahat tayo. Ano sabi ng sa Quran? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Naka-ilham na, kumbaga, pwede natin siguro gamitin, naka-program na. Parang kasi, mas kilala yung, mas naintindihan yung, kumbaga, makabagong, term. Ha? Hindi, naka-program. Nandun na. Kasama na eh. Ibig sabihin, kasama na sa atin yung kasalanan na yun. Hindi sa namana. Kaya sabi ko dun sa, siguro born again yun, sabi ko, brother, hindi. Paano masabi naman na iba yung kasalanan nung una, iba yung kasalanan nung sumunod? Kung sinabi mo naman na kung ang naman ako, ang galing ng tatay ko, nung galing ng tatay ko, magsasaka. Di magsasaka rin ako. Hindi pwedeng ako engineer, naman ako yung galing ng tatay ko, dahil magaling ako engineer, magaling naman magsasaka ng tatay ko, pwede ba yun? Hindi. Kaya yun yung mga maling katuwiran na kung saan binabago nila yung sitwasyon, binabago nila, yung sinasabi ko, dinadivert nila yung mga pangyaring una para lang mapasunod nila sa gusto nila. Napakalinaw eh. Napakalinaw na kay Kristiyano, kay Hudyo, kay Muslim, nananiwala sa kay Solomon, kay David, at saka iba mga propeta, kasama siyempre si Jesus Christ alayhi salam. Ngayon, siyempre sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na panahon natin, ay nandun din ang mga katibayan na ito, na kung saan, kumbaga, walang kaduda-duda na ito ay katotohanan. Kaya isa yun sa mga palatandaan na kumbaga katibayan na meron tayong mga kapatid, yung tinatawag na ang totoong kwento na kumbaga kwentong hindi maaring pasinungalingan, na meron Diyos na makapangyarihan na siya lang ang karapat-dapat sambahin. Okay. Isa pang katibayan din mga kapatid, tinatawag na dalilul itqan. Isabihin, palatandaan ng kapangyarihan ng Allah dahil napakagaling, napaka-perfect ng lahat ng kanyang nilikha. Ito'y kasama pa rin dun sa sabihin yung pag-isip. Kapag pinag-isipan natin ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gaano katindi ang mundong ito na kinaruro natin, nakikita natin yung mga galaxies, mga bituin na narinig natin sa mga scientists. Anong sabi na sa Banal na Quran? Ayon sa Suratul Jathiyah. Sabi ng Allah, inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Tingnan yung kanina, pinag-usapan natin, general. Ito ay sa mga mananampalataya. Sabi ng Allah, inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Katunayan, nasa mga kalangitan
at ang kalupaan ang maraming mga tanda na nagpapatunay na maintindihan o napapakinabangan ng mga mu'minin, mga mananampalataya. Wa fi khalqikum, at sa paglikha sa inyo, so yung paglikha ng Allah sa atin ay isang kamanghang-mangha na paglikha na walang sino man sa atin na kaya natin gayahin. Wa ma yabuthu min dabbah, at sa anumang mga gumagapang sa lupa ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ayatul liqawmi yuqinun, ay mga tanda sa mga taong umiintindi ng may katiyakan. Sabihin, hindi lang yung umiintindi, kundi tinitiyak nila ang kanilang iniintindi. Wa ikhtilaful layli wan nahar, at sa pagpapalit ng gabi at araw, wa ma anzalallahu minas sama, at ano man ang ibinaba ng Allah mula sa kalangitan, min rizq, na kabuhayan, fa ahya bihil ard, at sa pamagitan noon ay nabubuhay ang kalupaan, ba'da mautiha, pagkatapos ito naging tuyo, wa tasrifir riyah, at sa pagpamahagi na kung saan pinapadaan Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hangin, ayatul liqawmi yaqilun, ay mga palatandaan sa mga taong nag-iisip. Una-una sabi niya, lil mu'minin. Pangalawa, yuqinun. Pangatlo, yaqilun. Allah. Yun yung mga katangian ng mga mabuti. Kaya itong kung gaano katindihan nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakaraming katibayan. Actually, mga kapatid, sa tinatawag na al-ijaz al-ilmi lil Quran, lil kitab wa sunnah, ang kumbaga pinaka-miracle ng Quran at saka hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan yun ang kumbaga pinaka makabagong paraan ngayon para ipakilala ang Islam sa pamagitan ng mga himala na nilalaman ng banal na Quran at ganoon nilang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay malalaman natin sa maraming mga doktor, mga scientist, mga geologian, iba't ibang larangan ng kaalaman na mayroon sila, ay napapatunayan nila kung gaano katotoo ang banal na Quran bilang patunay na ito'y galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala sila masabi kundi katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sunna Allahi alladhi atqana kulla shay. Ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ay ginawa niyang lahat ng kanilang nilikha ng mutkan. Ibig sabihin ng mutkan, perfect. Innahu khabirun bima tafa'alun, na siya na kung saan, kung ginawa niya sa pinaka-perfect na pamaraan ng kanilang nilikha, siya ang higit na nakakaalam kung ano ang inyong ginagawa. Ito yung Surah An-Naml, Surah 27, ayah 88. Isa pang ayah sabi ng Allah, Surah As-Sajdah, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ginawa niya sa pinakamabuting paggawa, paglikha, ang lahat ng kanyang likha, wa bada'a khalqal insani min tin, na kung saan inumpisa niya ang paglikha ng tao, ang kauna-una ng tao sa pamagitan ng putik. Allahu Akbar. Kaya napakarami mga kapatid, napakaraming bersikulo na ito ay ang unang-unang tao na nagtatanong ng mga ganito na nabanggit sa banal na Quran, ay katulad nabanggit natin mga kapatid, si Ibrahim a.s. Kailangan natin ang palaging nire-renew ang ating faith, ang ating paniniwala sa pamagitan ng pag-iintindi sa mga katulad dito mga bersikulo ng banal na Quran na nabanggit natin dito. Isa dito mga kapatid, yung nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Waqiah, ano sabi ng Allah? Sabi ng Allah, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Katunayan sabi ng Allah, alam nyo kung paano kayo nilikha sa unang-unang paglikha sa inyo. Sabihin tayo, ay nagmula sa wala. Sabihin, alam natin ang original natin. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Hindi ba sabi ng Allah karapat-dapat na maalala rin ninyo na kung sakali kayo ay namatay, ay bubuhayin din kayo maguli na katulad ng kung paano kayo nilikha sa umpisa.
Afara'aytum ma tahruthun. Nakikita ba niyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong mga itinatanim? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kayo ba ang nagpapasibol ng mga itinatanim na ito o kami? Sabi ng Allah, ang nagpapatubo, nagpapasibol ng mga pananim na ito. Siyempre, tayo taga-tanim lang pero nagpapasibol ang Allah subhanahu wa ta'ala. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kung sakali lang, sabi ng Allah, na ginawa namin pagkatapos sumibol at lumaki na yung pananim, ay gawin namin, sabi ng Allah, na maging tuyo siya, maninigas, na wala na kayong pakinabang. Fadhaltum tafakkahun. Ay patuloy na kayo mag-isip kung paano nangyari na kayo ay dumating sa ganitong sitwasyon. Kumbaga, patuloy ang inyong pag-isip sa inyong pagkalugi sa inyong pananim. Ano sasabihin nyo? Inna lamughramun. Katunayan, kami ay talagang talo na. Bal nahnu mahrumun. At hindi lang talo, kundi tayo ay wala ng biyaya. Pinagkaitan na ng biyaya. Pero ganun bang nangyari? Nangyari, mga kapatid, pero bibihira. Kadalasan, nakita natin, yung kabuhayan natin, na pinagsikapan natin, na makamta natin, ay nangyari. Allahu Akbar. Kasunod ng aya, sabi ng Allah, Afara'aytumul ma'a allati tashrabun. Nakita ba niyo yung tubig ng inyong iniinom? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kayo ba ang nagbaba ng tubig na ito mula sa ulap? Sabihin, kayo ba? Siyempre hindi. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kung sakaling ginawa namin, sabi ng Allah, na maalat at mapait na ang kanyang alat. Ujaj, sabihin, matindi ang kanyang alat, mapait na. Falawla tashkurun. Makapagpasalamat pa kayo. Kaya, sabihin, kung sakali na ginawa ng Allah, ano pa ang pasasalamatan niyo? Pero ang tanong, ngayon ginawa ng Allah na napakasarap ang tubig, di ba dapat magpasalamat tayo? Allah. Dahil alam natin na hindi ko alam kung gaano kalaking percentage, kalahati o higit pa sa buhay natin ay tubig. Maring mabuhay ka ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo na wala kang pagkain, pero hindi yata pwedeng wala kang tubig. Kaya ganun katindi ang biyayang ito na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapasalamat pa tayo sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kagustuhan. Sabi ng Allah, kasunod, Afara'aytumul nar allati turun. Nakita ba rin yung apoy na kung saan sinisindihan ninyo? Yung apoy na napapakinabangan natin? Aantum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un. Kayo ba ang nagpasibol o naglumika nung puno na kung saan doon nanggagaling ang apoy na ito? O kami? Sabi ng Allah, Nahnu ja'alnaha tadhkira. Lahat ng mga ito ay ginawa namin at sinasabi namin sa inyo bilang paalaala. Pinapaalala namin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mata'al lil muqwin. At itong apoy na nabanggit dito ay kapaki-pakinabang sa mga manlalakbay. Kung ganoon, sabi ng Allah, inutusan na si Prophet Muhammad SAW, utos na, nag-umpisa kay Prophet Muhammad SAW, at para rin sa ating lahat, sabi ng Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Kung gayon, luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakadakila. Ito yung nabanggit. Itong mga aya nito, mga kapatid, na Surah Al-Waqi'ah, Surah 56, mula aya 62 hanggang aya 74. Kaya, napakarami, mga kapatid. Doon sa aya na sinabi ng Allah sa Balang Quran, doon sa mga walang pananampalataya o doon sa mga mahinang paniniwala, sabi ng Allah, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Sila ba ay nilikha na walang pinagmulan
o sila ang lumikha ng kanilang mga sarili? Merong hadis sa Sahih Bukhari na nagkwento nito, hadis na ito, pangyari kay Jubair ibn Mut'im, isa sa mga sahaba. Ano sabi ni Jubair radhiyallahu anhu? Sabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salat al-maghrib fi surat Tur. Sabi niya, narinig ko sa pagsasala ang sugod ng Allah sallallahu alaihi wasallam nang binibigkas niya sa salatul maghrib ay surat Tur. Falamma balagha hadhihi al-aya, nung dumating siya sa ayang ito yung aya na binanggit natin kanina. Anong aya? Sabi ng Allah, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Nilikha ba sila na walang pinagmulan o sila mismong lumikha ng kanilang mga sarili? Am khalaqus samawati wal ard, o sila ba ang lumikha ng mga kalangitan at ang kalupaan? Bal la yuqinun. Ang totoo, sila ay wala silang katiyakan sa kanilang paniniwala. Ama indahum khazainu rabbik. Bakit? Nasa kanila ba ang imbakan ng biyaya, kabuhayan ng iyong tagapaglikha? Am humul musaytirun, o sila ba ang tagapamahala nito? Siyempre ang sagot, hindi. Kaya anong sabi ni Jubair? Yaqulu Jubair radhiyallahu anhu, kada qalbi ay yatir. Sabi nung narinig ko mga ayang ito, halos matatanggal na, mawawala na, lilipad ng aking puso. Sabihin talagang tumama sa kanya. Ibig sabihin, ayun ang punto kasi mga kapatid. Dahil sa ganun katindi ang kanilang paniniwala, ganun kalinis ang kanilang mga puso. Kaya ang kanilang makakaintindi ay kumpleto. Kaya kaagad naiintindihan nila mga bagay na ito. Kaya sabi nga ni Jubair radhiyallahu anhu, akala ko, sabi niya, ay matatanggal ng aking puso sa takot. Dahil siya naiintindihan niya yung pangyari na yun, na panunumbat ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga hindi umiintindi, hindi nag-iisip. Ayon sa pagkakwento ni Al-Bayhaqi, sabi ni Al-Khattabi, إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية. Sabi na bakit ganun na lang katindi ang pagkatakot ni Jubair ibn Mut'im nung narinig ng ayang ito, dahil sa tama at mabuting pagkaintindi niya sa kahulugan ng ayang ito. Wa ma'rifatihi lima tadammanathu min balighil hujja fafahimaha. At dahil sa kanyang pagkakaintindi kung gaano katindi ang katibayang ito, na wala ka talagang lusot, dahil lahat ang sagot ay hindi. Sila ba ang lumikha ng kanilang sarili? Hindi. Nilikha ba sila ba ang lumikha ng mga kalangitan? Hindi. Kontrolado ba nilang biyaya ng Allah? Hindi. Ano pa bang matitira sa kanila? Wala. Hindi kailangan isukol lang kanilang sarili at magpakumbaba sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat pala ay hawak ng Allah. Allahu Akbar. Kaya sabi ni Al-Khattabi, fafahimaha bidaqiqi tab'i, at naintindihan na ito dahil sa kanyang yung nature, yung pagkatao ni Jubair ay napakasimple na maintindihan niya, wastashafa ma'anaha bidaqi fahmi, at naintindihan niya kaagad ang kahulugan nito dahil sa kanyang matalinong isip. Yung talino nito mga kapatid ay nakukuha natin ito kapag naintindihan natin o nakilala natin ang Subhanahu wa Ta'ala at naintindihan natin ang kanyang salita. Kaya itong mga katulad nitong mga sahaba, katulad ni Jubair, katulad ni Abu Bakar, ni Omar, nabanggit natin dito yung kwento kay Umar ibn Khattab. Nung narinig niya yung aya,
na inna adhaba rabbika lawaqi'. Katunayan, ang pagpaparusa ng iyong tagapaglikha ay tiyak na mangyari. Si Umar kasi kumbaga simple ang kanyang pagkatao sa bagay na yun, kung saan siya ay matindi ang kanyang pagpapakumbaba na kailanman hindi na pinagmamalaki ang kanyang pagiging mabuting tao. Kaya dahil doon, palagi nang iniisip na siya ay isa sa kumbaga mababang uri ng mananampalataya. Katulad na nung sinabi niya, sabi na kung tatawa sa kabilang buhay, kung mayroong isang grupo na kasama ko doon, at sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat kayo makakapasok ng paraiso maliban sa isa, sabi na isipin ko na si Umar pa rin ang isa na yaon, hindi makakapasok. Ganun ka buti at ganun ka simple si Umar at ganun ka niyang pagpapakubaba. Kaya nung narinig niya yung sinabi ng Allah sa Banal na Quran, inna adhaba rabbika lawaqi', katunayan, ang parusa ng iyong tagapaglikha ay tiyak na mangyari. Ano nangyari sa kanya? Siya nawala ng malay at nagkasakit ng mahigit 1 buwan. Allah. Kasi yung kanilang mga puso, mga kapatid, ay talagang napakalambot na at napakadaling makakaintindi at matakot sa anumang bagay na ibig sabihin nakakatakot na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bukod ng mga kapatid sa naipaliwanag natin na yun, isa rin sa pamamaraan o mga palatandaan ng ating paniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawag na dalalatu syari' ala wujudillah. Ibig sabihin yung batas. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, makikita natin na ganun pa rin sa mga authentic at mutawatir. Ibig sabihin, yung mga kwento na hindi maaring tanggihan na mga nangyari sa mga naunang mga tao na napatunayan ng mga aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ibinigay sa mga naunang mga tao, siyempre kasama na rin ng Banal na Quran, ay testigo na ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay perfect. Hindi maaaring maging perfect ang batas kung hindi nagmula sa pinaka-hakim, pinaka-marunong na wala nang hihigit sa kanyang kaalaman, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, batas niya para sa atin, sistema niya sa kanyang nilikha sa mga kalangitan na kung saan kailanman wala tayong nakikitang pagkakamali sa kanyang sistema. Ito mga nilikha ng Allah na nararating ng ating paningin o ating isip, makita natin kung gaano ka-perfect ang sistema ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha. Ay nagpapatunay kung gaano kagaling, kung gaano katindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, na pinapatunayan nung kanyang sistema na kung saan sistema na nababasa natin sa ating kaisipan o sistema na nababasa natin sa pamamagitan ng ating mga paningin, o ang sistema na ibig sabihin na mga naunang mga tao na kung saan napapatunayan ito kung gaano ka totoo at kung gaano ka perfect, ka kumpleto ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay na ang mga batas na ito ay nagmumula lamang sa Kanya na lumikha ng lahat, na kung saan siya ang higit na nakakaalam kung paano niya ilalagay ang kanyang bawat sistema, batas sa bawat isa o bawat grupo, bawat klase ng kanyang mga nilikha, na nagpapatunay na Allah subhanahu wa ta'ala ganun siya katindi. Nakatulad bakit natin kanina, alladhi atqana kulla shay'in ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin, kung saan ginawa ng Allah ang lahat ng kanyang ginawa ay ginawa niya sa pinaka-perfect na pamamaraan. Kaya kasama sa pinaka-perfect na pamamaraan na mayroon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sistema, ang kanyang batas, na hinding maaring malalamangan ang batas ng Allah kung sa batas na nababasa natin ngayon ang Banal na Quran. Hinding maaring
malamangan ang batas ng Allah ng kanino mang batas. Dahil ang batas ng Allah ay kumpleto, samantalang ang batas ng tao ay hindi maaring maging buo o kumpleto dahil ang tao ay hindi kumpleto. Isa rin sa mga katibayan, mga kapatid, sa ating paniniwala, yung pakiramdam natin, yung mga naramdaman natin. Isa sa mga naramdaman natin, mga kapatid, yung mga nakikita natin na mga pangyari. Halimbawa na lang, sa mga pangyari na naramdaman natin, kapag ikaw ay taimtim na nanalangin, nakita mo yung resulta. At hindi lang ikaw. Kahit sino mang nanalangin ng taimtim, na nanalangin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibinibigay ng Allah. Minsan, kahit ang mga nasa maling paniniwala, kapag sila ay nanalangin ng taimtim, ibinibigay rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang panalangin. Kaya isa yun sa mga naramdaman natin, na nakikita natin na mga bagay na meron na kumbaga nagpapatibay ng ating paniniwala at nagpapalakas sa ating paninindigan kapag nabubuo sa ating kalooban, sa ating puso ang mga ganong paniniwala. Kaya katulad ng sinabi ko, mga kapatid, sa banal na Quran ay kumpleto ng lahat ng katibayan na maintindihan natin para lang hindi tayo mawala sa ating paniniwala, para tayo maging matatag at mapapatunayan natin na tama ang ating paniniwala, tama ang ating paninindigan, at ito ay sa pamagitan ng pagpapatuloy natin sa ating sarili na tama ang ating paniniwala, ating paninindigan, doon ay kumbaga magkaroon tayo ng lakas loob, dahil at hindi tayo matatakot sa anumang maaaring mangyari, dahil ang kakampi natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya doon tayo makakaroon ng katiyakan, mga kapatid, kapag naintindihan natin mga bagay nito. Napakarami ang mga katibayan na ito, katulad ng sinasabi natin, mga kapatid. Sa mga katibayan na ito, dalawang klase kasi ang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala katibayan. Katibayan sa pamagitan ng kanyang nilikha at katibayan sa kanyang aklat. Yung aklat ng banal na Quran o hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ay tinuturuan din tayo, ginagabayan tayo kung paano natin makita yung mga katibayan na yun sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bukod sa nababasa natin, ay ito'y gabay sa atin din kung paano natin intindihin yung mga katibayan na nakapalibot sa atin para maging matibay ang ating paniniwala at magkaroon tayo ng katiyakan sa ating pinanghahawakan, pinapaniniwalaan na katotohanan na ito ang Islam. Kaya maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Inshallah ay papatuloy natin at makahatak pa tayo ng maraming mga kapatid na makarinig sa ating mga paliwanag. Sana ay bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sincerity, ikhlas. Kasi sa lahat ng ginagawa natin, kung mawala ang sincerity, bali wala. Lahat ng pinaghirapan natin, kapag mawala yung sincerity, bali wala. Kaya nga, katulad nung kung mababasa natin yung pinakasimpleng aklat ng hadith na nilikom ni Nawawi, ang unang-unang nilagyan din yung patungkol sa intention, kasi napakahalaga ng mga kapatid. Kaya palagi natin hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin tayo at yung panalangin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sarili, at maaari natin i-apply sa ating mga sarili yung sinabi ng Propeta, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allah, na ikaw ang bumabaliktad ng mga puso, patatagin mo o panatiliin mo ang aking puso sa iyong din, ibig sabihin sa Islam. Kaya inshallah ay ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na nagsusumikap, gumagawa ng anumang kaparaanan para mapatibay natin ang ating paniniwala, na manatili tayo ng ganitong paniniwala hanggang sa pinakahuling sandali natin dito sa daigdig, upang makamta natin ang walang higit na kaligayahan sa pamagitan ng pagmamahal ng Allah, pagtatagpo natin sa Allah, at pagpasok natin sa pinaka
pinakamabuting hantungan na tinatawag na Al-Jannah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.